Ayun, so good evening sa inyo guys. Belated Merry Christmas po. December 26, 2025. Ayan, so tapos na yung isa sa pinaka-celebrate natin na bakasyon. And then upcoming naman syempre yung ating Happy New Year. So advance Happy New Year po sa inyo. So pag-usapan natin ngayon, ano ba nangyari dito sa market natin. So parang sideways lang, no? Hindi naman ganun kalaki yung galaw ng index. So nag-up tayo ng 39% and then nag-close siya 6,065.64. So, para maganda tignan ulit kasi nakasampa siya ng konti-konti lang dito sa MA100 pero net foreign sale pa rin tayo ng 44 million for today's trading natin. So, ang namayagpag sa market natin, karamihan is mga mining stocks. So, yung index nila yung pinakamalakas yung galawan for today's trading. So, sa mining pa rin, yung pinakauna natin, si FNI. So, nag-up siya ng 21.3%. So, siya yung pinag-uusapan. So, pinaka-catalyst natin sa kanya, nag-resign na si, as a chairman si Mr. C. So, di ba, yung passport niya. So, pinag-iinitan na naman ng mga nakarang araw. So, nag-resign na siya. So, nagbiglang nagkaroon ng optimistic sentiment dito sa kanyang FNI na stocks. Pero kung siyempre marami pa rin siyang hawak ng shares doon, di ba? Wala naman tayo nakita na disclosure na nagbenta na siya ng kanyang mga shares. So anyway, yun yung pinaka-overall picture sa market natin. So sa global markets, sa Asia markets natin, or rather sa US market, meron silang trading day ng 24, di ba? So nag-up yung index nila, pero ngayon 26, parang pa-drop yung index ng US market. So kung mapapasin nyo, yung European stocks bumabagsak siya, and then so nagpo-pullback din siya, and then yung ating Asian markets pa-pullback din yung karamihan sa kanila. Sa crypto, so medyo sideways lang tayo sa 88K at saka hanggang 89K si Bitcoin naman natin. Okay? So dito sa Philippines, so yun nga mga mining stocks yung gumalaw. So karamihan ng pag-usapan natin is mga mining stocks. So nanguna nga sa listahan natin si FNI, nag-up po siya ng 21.3% and meron siyang 2.35 million na net foreign buy dito sa market. Tingnan natin, baka mali mo, good catalyst na sa kanya. Okay naman yung stocks na FNI. So naging mainit lang siya last time. Nagda-downtrend siya kasi nga medyo mainit si Mr. C sa kanya, tungkol sa kanyang citizenship. Okay? Next si AGI, pero nag-pullback to eh. Pero nung umaga, napansin ko, umabot siya ng 5 to 7% yata, pinakamataas niya kanina. Pero nag-close siya is 1.85%. So nag-Dow-G yung kanyang candle. So tignan natin. Meron siyang net foreign sale na 25.1 million. Tapos si Nickel, ayan, sumabay na kay FNI. So parang gusto ring mag-breakout at nag-close siya na 6.85%. So meron siyang 3.13 million net foreign sale. Tapos si ABA, ito si ABA, ewan ko bakit ang lakas ng sell-off niya, di ba? Pangatlong araw na to. So negative 8.33%. Wala naman ako makitang balita kay ABA. Meron siya 9.61 million net foreign sale. So si SB Equities daw, benta ng benta dito kay ABA natin. Tapos sa mining ulit, so breakout ulit si APX all-time high, nag-up ng 5.03%. Tapos 29.3 million net foreign buy. Tapos si Plus, may sakit pa rin to sa bandang hapon, nagda-drop. So nung umaga, verde siya, pero nung hapon, nag-close siya negative 4.53%, and then meron siyang 1.97 million na net foreign buy. Okay? So yun po yung pag-usapan natin. Isang araw lang naman to, tapos sa weekends ulit. Tapos yung next na trading natin, holiday, Rizal Day, di ba? December 30 o December 31. Ayan, meron ulit tayong upcoming holidays tapos yung ating New Year break. Okay? So marami pa rin holiday. So disclaimer sa mga nandito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung bibilin mo. And then follow po ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin, or kung gusto mo, dyan ka dito sa trading group naman natin. Okay? So, dyan yung mga kasama natin. So, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual viewers.
Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang, weekend sell man. Indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSC, basic learning sa market natin. Okay? So, crypto, follow mo na lang pa ako dito sa isang channel natin. Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games and crypto. So, medyo mahina yung ating cryptos. Social media, Facebook account na Palawi Trader or dito sa Facebook page. So double check mo na lang, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. So tingnan natin pag full time tayo. Malalagyan natin ng content yung mga yan. Tapos sa Twitter, so tingnan natin mga posts natin for today. Meron tayong summary maaga nagbigay si Philippine Stock Exchange natin. Okay. So ito yung pinaka-summary natin. Very bad pa rin. Net foreign sale pa rin. Maliit nga lang. Bakit yun sa akin 44? Pero kay Philippine Stock Exchange natin, 34.7 million net foreign sale. So makita mo dito, makyat dito si mining. So nag 3% na naman siya dahil kina FNI nickel. Tapos sa property, nag-up din siya ng 1.38%. Okay? So overall, okay naman yung galaw ng market, pa-sideways lang siya. Tapos nung first half, so ang winner natin si AGI at saka si Plus, di ba? Ito, mabot pala ng 5% si AGI natin. So maraming maraming berde kanina umaga pagdating ng closing. Nagbago na naman. So first half, Pure Gold nagde-drop minus 2%, Ayala Corporation minus 1.3%. Okay? Konti lang na post natin. So Nickel Asia subsidiary Coral Pearl Development Limited sells aircraft used in its leasing business. FNI, so ito yung pinaka-catalyst. So nag-up siya ng 21%. Resignation of Director and former Chairman Joseph C. amid immigration fraud allegations. So yun, nag-celebrate yung FNI stock siya, nag-breakout siya. So nag-downtrend siya and then yun is maganda yung breakout niya. Baka meron pa yan by next week ulit. Key corporate highlights, Ayala, AC, continued interest as investor assess conglomerate valuations. JT Cap unmatched as a proxy for banking and auto demand recovery in 2026. Aboitiz Equity, Inc.'s deal to sell 40% of Aboitiz Infra Capital for 13.7 billion. Malaki yan. Tapos, no trading day by December 30. So, ipit na naman, Monday, tapos Tuesday, holiday. Wednesday, o baka diretso na lang. Diretso na siya, 30, 31, at saka January 1, di ba? Ayan, ipit na naman yung 31 natin. Okay? So, JT Cap to produce over 10 million vehicles globally in 2026. So, ito yung mga losers natin na umaga, Emperador at saka si Pure Gold. Pero hindi naman ganun kalaki yung drop. Sa closing, C plus yung nauna ulit sa losers sa market. Meralco is expanding its microgrid portfolio as part of efforts to fully electrify Isla Verde. RCR outline a 3-year strategy to grow dividends. Tapos si Meg at Sun, meron silang transaction, Dispose, laki 740 million common shares in SunTrust. Ayan, so yun may dahilan bakit market si Sun. Ayan, belated Merry Christmas. So S&P, tumaas to no, December 24 pala itong post na yan. Okay, so 24 pa yung mga yan. S&P rose in a shortened session ahead of Christmas, pero ngayon medyo pangit yung futures na pinapakita ng US market. Okay? So yun lang po, konti lang balita natin. Patalasas ulit. Ayan, so ayun, malapit na naman pala katapusan. Yung mga gusto mong sumali sa group natin, so pwede nyo i-double check po yung ating Patreon channel. Okay? So tingin tayo dito sa index. Ayun, sumilip siya ng konti. Okay, parang wala naman nangyari sa market natin. So mayroon pa rin tayo support dito sa 6,000 kasi nag-bouncing index natin, 5,900 o 6,000. And then tignan na lang natin ulit by Monday kung ano yung gagalaw niya. So nag-stick naman siya dito sa above RSI 50. Kaya hindi ko maramdaman yung yung galaw na yan. So may mga individual stocks lang na
malakas pumitik. So pataas yung itsura, nag-recover yung MACD formation natin. Pero alam natin mahina pa rin yung overall market natin. So nag-close 6,065.64, 0.39%. Okay? Negative 44 million net foreign sell. So yung galawan ng mga blue chips, wala tayong summary ng mga blue chips pala. Okay, plus yung yung umila ng index blue chips natin. So the rest parang sideways lang. SMPH yung makyat sa mga property stocks. Okay? So dito tayo sa mga winners sa losers. FNI. So bigla nabuhay si FNI. Wala na daw si Mr. C as chairman. Pero syempre marami pa rin siyang hawak na share. So tingnan natin kung may impact pa rin yan by next week. Tapos si Nickel, 6.85% nag-breakout. APX, 5.03, another high. Tapos si Dito, nag-up ng 4.84. O, lumalaban si Dito. Si Agiu, ayan, buhay pa rin si Agiu. Ayan, ayan gusto mong breakout. 4.55%. ABS-CBN, so buhay pa rin. 4.39%. Tapos may volume. Si Aboitiz Equity, so pa-recover. Up siya ng 3.58% and Shell PH, ayan, up and down lang. So, nagtatry mag-breakout nag-up siya ng 3.44%. And lastly, si Lipanto, nag-up na 2.75%. Okay? So, dito sa mga losers, si ABA, ewan ko rin wala kang makitang news kay ABA. So, negative 8.33%. May gusto lumabas na big fish. Tapos si Plus, minus 4.53%. Si Green, minus 4.47%. Tapos sino pa? San Miguel, minus 2.44%. Pure Gold, minus 2.36%. Pabagsak na rin si Pure Gold. And then si SCP, minus 1.78%. Okay? So marami pa rin bumagsak. Silip tayo dito sa galawan, sa global markets. So based dito, nung 24 tong berde na to. So ngayon 26, pabagsak. Kaya pabagsak yung US market. S&P futures, minus 0.1. Dow futures, minus 0.13. And then si Nasdaq, negative 0.11%. Tapos dito sa Europe, ayan, mix yung galawan kasi. Ayan, mix yung galawan. Tapos sa Asia markets, mas marami na nag-drop ngayon. Mix siya, pero mas marami na yung nag-drop sa Asia markets natin. Okay? So, buti hindi nag-collapse yung market natin kasi puro net foreign sell pa rin. So, dito naman sa crypto, mix. Meron tayong nakita na berde and then meron din mapula. Ayan. So, Bitcoin is nasa 88.6K. Ethereum 2.9K. BNB 841. XRP 1.86 na lang. And then si Sol 122. Kaya mahina pa rin yung ating mga alaga dito sa crypto. Okay, so balik tayo dito and very quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si FNI, panalo yung mga FNI holders natin pero biglaan din yung yung pag-akyat ng price action niya, laki ng volume. So bumalik yung confidence ng mga traders dito kay FNI. Sinakto niya, no? Sinakto sa slightly above ng MA 100. So baka bumalik tayo dito sa 1.4 kasi ito yung binabalikan na trading range nitong si FNI. Malaki ba yan? Subukan nga natin para doon sa mga nakasakay sa kanya. More than 10% din pala. Okay. So tingnan natin kung makabalik siya by next week. Kasi good news para sa kanya. Ayan, pero yun nga sabi ko, may mga shares pa naman yung may-ari dito sa director natin. Okay, so anyway, very good for today's trading. Naka-up siya na 21.3%. So meron siyang 1.31 close and 2.35 million net foreign buy. So ito yung maganda sa kanya. Meron siyang nabuhay yung volume niya. So naging 23 million yung traded value. Okay, so hindi naman siya biglaan, no? Paunti-unti din yung galaw niya. December 26, mga 10 to eh. So 7% siya, then nag-explode yung price action niyan, mga bandang alas 10. Okay, so alam niyo na, pinaka-catalyst yung ating director, nag-resign.
Tapos, next natin si AGI. Biglang nag-Dow G yung candle niya kasi umabot siya ng, ayan o, ganda ng galaw ni AGI. So, umabot siya kanina ng, ayan, 7%. Nag 7% siya pero bumaliktad yung price action. So, diyan ko na lang ilalagay yung ating support. Tignan natin by next week. Hopefully, hindi naubos yung profit taking natin sa kanya. And then, meron tayong trading range from 7.28 to 8 pesos. Okay, so tignan natin kung makabalik siya. Mababa lang naman yung dividends niya, 1.47% last time. So, halos mag-overbought na siya pero wala pa. Pero bullish yung syempre. Dahil sa dire-diretso yung mga kandila niya kahit mabagal. So, pataas yung mga direction ng indicators natin, yung RSI at saka yung MACD formation natin. So, tignan natin kung maabot siya dito sa 8 pesos. Wala naman siya negative catalyst, no? Alam ko lang, kaya lang to gumagalaw, di ba? So, may yung agyu niya, di ba? Packet din si agyu natin. So, nag-close siya ng 7.7, 1.85% up na lang siya sa close, nag-doji. Negative 25 million net foreign sell. Next, mining stocks, yung gold ba? Okay, saglit. Silipin natin yung gold prices. Ayan, solid yung Although overbought na siya, no? Pero solid yung Okay, tingnan natin. Baka mining pa rin pala yung galaw natin by next week. Okay, so nag-breakout din. Nag-aantay lang pala ng catalyst si Nickel. Sumabay na to kay no? Kay, tingin ko sumabay na kay FNI. So yun, nakabalik na siya. So on the way na siya para mag-test ng breakout ulit sa 4 pesos by next week. Ayan, ganda ng galaw niya. Oh. So bigla nabuhay, no? Ayan. So tingin ko sumabay lang kay kay FNI. So bullish na ulit yung RSI and pa-recover na yung MACD formation natin. So nag-close siya 3.9 up na 6.85% and 3.30 million net foreign sell. Next, ABA, wala akong makita na na mga discussions kung bakit bumabagsak si ABA natin. Kailan nagbi-breakdown yung niya. Solid pa yung yung candle niya, no. So tingnan natin, bumalik ulit sa oversold condition at mas mababa pa yung yung price action niya. So wala pa yung Dow G. Expect muna. Meron pa ring mga drop siguro to si ABA. So pwede ba natin lagyan ng support? Wala, no? Matagal na yung support niya. So resistance na lang muna sa 0.3086. Nag-close siya 0.275 and negative 8.33 million. Net foreign sell, negative 9.61 million. Malapit na rin siguro to. Kasi malakas na yung Tama-tama sana yung double bottom niya dito sa 0.3. Yan, pero wala pa rin, no? Okay, walang gana yung mga traders natin kay ABA. Next, EPX. Ito maganda, no? Diretso yung galaw ni lampas-lampasan na ba kung idudugtong ko to? Ayun, papunta na nga siya dito, no? So, yan na lang. Gagawin nating guide. So, pinaka-peak natin, 13.6. You know, ganda ng galaw niya. For the year 2025, nakaakyat na siya ng halos 200%. Okay, nandito yung yung gold mine, wala kay plus. Ayan, so anyway, bullish. So on the way siya para i-retest yung pinaka-next na peak dito sa 13.6. So nag-overbought na siya ng konti lang, 70.95 pero bullish. Super bullish yung mga indicators natin, yung RSI. And then sa MACD formation naman niya. Kahit pa paano, buhay pa rin naman yung volume ni APX natin. So nag-close siya 12.94, 5.03% and 29.3 million net foreign buy. So tingin ko sina OGP, maganda yung mga galawan nila OGP. Nag-Dow G pala si OGP. Si LC, so pataas, si 80, ano pa yung mga mining stocks natin. Si PX, ayun, pataas din. PX, halos lumalaban lahat ng mga price action natin. Okay, so magandang galaw ng ating mga stocks. And then si Plus, nako, mukhang babalik talaga yung alaga natin dito sa 14, no? Okay, ayun na. So, nagre-retest. Hindi pa naman siya breakdown, pero nagre-retest yung support natin dito sa 15. O worst case scenario, Dow G dito sa 14. So, nag-close tayo 15.6.
negative 4.53%. Meron siya net foreign buy ng 1.97 million. Ayan, nag-anticipate na ako retest dito sa 14.12 kasi bearish pa rin yung Ayan, hindi makarecover yung indicator natin sa kanya. Ganun din yung direction ng MACD formation natin. So malakas na resistance nga yung MA9 ng index, ng ating plus na stocks. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Hindi natin maramdaman yung galaw ng market for today kasi isang araw lang naman and then bakasyon ulit yung ating market. Hanggang next week, marami pa tayong mga holidays. So expect na lang muna kapag wala namang catalyst sa market. Medyo mahina pa rin yung galawan ng majority ng mga stocks natin. Okay? So yung mga may news, kung mabilis ka, yun yung na-obserbahan natin. Pag may news yung stocks, mabilis siyang pumitek ka ganina. ABS-CBN, and then ngayon is ito naman si FNI. Okay po, so enjoy natin yung mga next na holidays ulit o weekends. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide dito sa Crypto Ko To, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends pa.